Hello mga kaulam, Diyos ko po ang itsura ko. Ayan nga at ako'y mayroong lamb chop na nagprito ako dahil bumili ako at baka ako magugustuhan ng aking mga anak. Hindi rin naman nagustuhan. Ako rin ang kakain. Medyo matigas kaya hindi nila gusto. Hindi na sana ako magbo-voice over pero ang usapan namin ng asawa ko ay medyo sensitibo mga kaulam. Hindi pwedeng isa publiko ang aming mga pinag-uusapan dahil alam naman ninyo na kung ano ang kaganapan dito sa bansang aming tinitirhan. Lalo't higit mga kaulam, ang bansang talagang ano ay yung bansa ng asawa ko. Kaya ang asawa ko halos magdamag na hindi natutulog sa pag-aantay ng mga balita dahil nga hindi na niya natatawagan ang kanyang pamilya. Wala nang tawag na nakakalusot papunta sa kanilang bansa. Kaya sobrang nag-aalala talaga ang asawa ko at ramdam na ramdam ko yun mga kaulam. Halos magdamag kaming mag-asawa na hindi natutulog sa mga dahil nag-a-alarm nga ang aming mga cellphone, marami mga safety alarms ang gobyerno dito. Diyan nga pala ako'y may ginisang ampalaya dahil kahapon ay namiss ko ang ginisang ampalaya. Tapos ang dami ko ring prinitong isda dahil para naman sa asawa ko namiss daw niya ang pritong isda. Lagi daw kaming manok simula nung nag-Ramadan. Sabi ko sige magpiprito ako ng isda. Buti na lamang mga kaulam nakapamalingki na ako kahapon. Ano't ano man ang mangyari, puno ang aming freezer, puno ang aming bigasan. Ngayong oras na ito, nagpa-order na ako ng maraming tubig sa asawa ko kaya ang dami naming drinking water dito sa bahay. Siyempre, hindi natin alam at ang idinadasal natin ay mahinto na ito dahil nga maraming apektado. Kagaya namin, mag-o-online learning na kami hanggang Miyerkules. Ang daming trabaho na naman na mabibinbin, ang dami na namang apektado. Lalo't higit sa lahat ay ang ating mga kababayan ay nababalot ng takot. Sabay-sabay nating ipagdasal mga kaulam ang lahat ng bansang ito at lahat ng ating mga kababayan na nasa bansa na talagang apektado nitong mga pangyayaring ito. Kaya ngayong umaga, nasa bahay lang kami, hindi kami bumababa. Tumatawag lang kami sa grocery pag may gusto kaming ipabili. Dahil sabi ko sa asawa ko, mabuti na ang safe. Mabuti na ang tayo ay safe kahit na dito na lang tayo sa bahay buong maghapon. Pati yung dalawang pusa namin tuwing may maririnig sila sa labas na hindi kaaya-ayang mga sound, nakayup-yup talaga sila sa aming mag-asawa. Dito sila sa kama. Takot din sila. Awang-awa ako mga kaulam. Kasi sabi ko pati pala hayop, nararamdaman pala nila, nakakaramdam din pala sila ng panganib. Pati pala sila, siguro, iniingatan din nila kami. Kaya sobrang, Diyos ko, lalo akong napapamahal dito sa dalawang pusang ito. Kahit sa banyo, nakasunod, nakapulupot sa aking binti. Dahil pag ako'y nagbabanyo mga kaulam, hindi talaga ako naglalak ng pinto. Kahit maliligo, kahit anong ginagawa ko sa banyo, hindi ako naglalak ng pinto. So ayan, daanin na lang natin sa kain itong ating mga nararamdamang ito mga kaulam. Hindi natin pwedeng pabayaan ang ating sarili, lalo na at kami ay nagfa-fasting ngayong Ramadan. Dahil nga puro panalangin na lamang ang aming gagawin, magdadasal, hihiling na sana matapos na dahil nga pati yung mga anak namin ninenervyos, nakakaawa ang mga bata, yung mga anak ng mga co-teachers namin, nagtatanong ang mga bata, maliliit pa yun na bakit ganito, bakit may mga sound silang naririnig. Siyempre mga kaulam, malaking impact yun sa mga bata. Kung pasensya na kayo sa ingay na yun na naririnig at nagkakarpentero na naman ang asawa ko, may napurot siyang magagandang upuan sa labas, ay siya niyang ginagawa ngayon, siya niyang kinukumpuni. Dahil papalitan niya yung upuan namin sa dining at masyadong malalaki yung mga silya namin, ay ang napulot niya ay maliliit. Kaya sabi niya para daw medyo maluwag-luwag. Ay ayun, nagkukumpuni, kaya sobrang ingay. Nanghinayang naman ako doon sa lamb chop na binili ko dahil hindi ko din masyadong nakain at matigas. Kaya iyan, isda na lamang muna kako ang aking iuulam at saka yung ginisang ampalaya. Napakasarap din naman pagpartneran mo ng pritong isda at saka ginisang ampalaya. Dahil ang pagkakaprito ko ng isda ay medyo malutong, ay hindi masarap. Kaya sabi ko nga, yung natitirang lamb chop sa freezer, ay siguro gagawan ko ng paraan para pag sa susunod akong magluto hindi na matigas. Gawa ng maaga kong niluto siguro dahil lumamig na kaya matigas. Dahil nung unang nung pagkaluto ko hindi pa naman siya ganyan katigas. Dahil nga bihira ako magluto ng mga ganyan kaya hindi ko rin alam ang way kung paano ko lulutuin na hindi titigas after. Yung anak ko, may kaunti din naman nakakain din naman ng anak ko. Pinili ko siya doon ng part na malambot. Sabi niya, mami, sa susunod, lambutan mo para dahil masarap daw yung lamb, ay lambutan ko daw, kakoy sa sige, sa susunod na lang. Hindi ako makapagkwento mga kaulam ng mga talagang ganap dito dahil bawal kaming mag-disclose ng mga impormasyon, ganyan-ganyan, bawal kaming mag-broadcast. Manood na lang kayo ng balita sa Facebook dahil nasa Facebook naman lahat ang mga balita. Nandiyan naman ang mga video, lahat-lahat. Sa lahat po ng nangungumusta at nagwi-wish ng aming kaligtasan dito, maraming salamat po sa inyong lahat.
yun ay napakalaking bagay sa amin. Ang dami-dami na nagme-message sa akin. Hindi po ako makapagbigay ng impormasyon at ano lang lahat-lahat, at dito po ay talagang sinusuri nilang lahat ang mga usapan sa cellphone. Kaya medyo ano talaga po tayo, ingat sa mga ganyan mga pangyayari, mga kaulam. Pero itong bansang ito naman ay huwag din kayong masyadong mag-alala dahil napakaayos nitong UAE. Hindi kami dito pababayaan ng gobyerno, hindi talaga. Yun lamang mga kaulam ang kaya kong isigurado sa inyo. Kami, kahit hindi kami mga lokal dito, hindi kami pababayaan ng gobyerno. Kung ano ang pag-iingat na gagawin nila sa kanilang mga lokal na citizen dito, gayon din ang pag-iingat nila gagawin nila sa aming mga expat. Hindi sila namimili dito ng tutulungan, mga kaulam. Kahit sa pagkain, kahit sa kaligtasan, kahit sa hospitalization, hindi sila namimili dito, mga kaulam. Equal talaga dito ang pagtrato nila. Kaya wag po kayo masyadong mag-alala.